Hello everyone! Welcome to my channel, Abby's Delights! In today's video, ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-whip ng stable whipped cream frosting and paano mag-add ng flavoring without ruining its consistency. First, i-whip po muna natin ang ating whipped cream. So, lagay natin yung whipping cream. Dapat malamig na malamig yung ating whipping cream. Dapat galing siya sa ref. And yung bowl natin na gagamitin and yung balloon whisk or yung attachment na gagamitin natin is dapat malamig din. So, ilagay natin siya sa ref ng kahit mga 30 minutes or ilagay natin siya sa freezer ng at least 10 minutes. Tapos, start na tayo mag-whip ng ating whipping cream. So, dapat start muna natin siya ng low speed para hindi mabigla yung machine and hindi rin mabigla yung ating whipping cream. And then, gradually, i-increase natin yung speed from medium to medium-high speed. By the way guys, I'm using non-dairy whipping cream and this is already sweet, so I'm not adding any icing sugar or powdered sugar to this. Also, this non-dairy whipping cream is stable and can withstand normal temperature compared to dairy whipping cream. And iba po yung procedure ng pag-a-add ng flavor sa dairy whipping cream kasi hindi po siya ganun ka-stable. Tapos, pag soft peak na yung whipping cream nyo, set nyo na siya sa high speed hanggang sa ma-reach nyo na yung consistency na kailangan natin, which is medium peak. Medium consistency lang yung kailangan natin kasi mag-a-add po tayo ng liquid food coloring sa ating whipped cream. Ayan. So, pag ganito na yung consistency, pwede na tayo mag-add ng flavoring. Ang i-add ko pong flavor dito is ube flavoring. So, sa pag-a-add po natin ng flavor sa ating whipped cream, dapat controlled po yung paglagay. Dahan-dahan lang yung paglagay natin, especially kung liquid yung flavor na ilalagay natin. Kasi, mas magiging soft yung consistency ng whipped cream natin or even the buttercream kapag marami masyadong liquid ang nilalagay natin dun sa buttercream or sa whipped cream. Even sa food coloring, that's why it's always advisable na food coloring gel yung ilagay natin sa ating whipped cream or sa ating buttercream para hindi masira yung consistency ng ating buttercream. So, ayan, ihahalo ko lang po yung flavoring using my spatula. Pero since this is medium consistency, ibig sabihin, pwede pa siyang maging stiff peak. Gagamitin ko yung aking mixer para mas madali kong mahalo yung flavor sa aking whipped cream. So, i-whip ko lang to ng medium to high speed hanggang sa ma-mix properly yung ube flavor sa aking whipped cream. Since nasa medium peak pa po yung ating whipped cream, pwede po natin siyang i-beat or i-whip together with the flavor kasi magiging stiff pa po ito, which is yun ang gusto nating mangyari para perfect yung whipped cream na gagamitin natin sa pag-cover ng ating cake and sa pag-frost ng ating cupcakes. And wag din po nating i-over-whip. Once na mix na yung flavoring sa ating whipped cream or sa buttercream, is okay na po siya. Scrape na lang natin yung sides and the bottom part ng bowl para yung mga remaining whipped cream na hindi nahalo sa flavoring, pwede natin siyang haluin using the spatula para hindi na rin mag-lead to over-whipping, which is creating a lot of air bubbles in our whipped cream. In case naman na na-whip nyo na yung whipped cream nyo sa stiff peak and then you decide na ay lalagyan ko pala to ng flavor, pwede naman yun. Basta, when you're adding the flavoring, kailangan dahan-dahan lang talaga yung pag-add nyo ng liquid flavor and just use the spatula to mix the flavoring to your whipped cream. And that's it. Thank you so much for watching and please like, share, and subscribe.